Amen. So sa oras na ito, tunay na napakabuti ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So ang ating pag-aaralan po sa oras na ito ay pinamagatan pong recharge your spiritual batteries. Hallelujah. Ano nga po ulit yon? Ano yung kailangan natin i-recharge? Recharge your spiritual batteries. Praise God. Ayan, recharge your spiritual batteries. Ayan, so, kahit na tayo po sa physical, meron tayong mga battery. Amen, yung cellphone natin, mga laptop, flashlight, di ba po may mga battery yan. Amen, palagi natin sinacharge. Amen po ba? Amen. So, meron din po tayong tinatawag na spiritual batteries na kailangan din po palaging full charge. Amen. Sino po bang may gustong low bat? Walang may gustong low bat. Di ba ang cellphone natin kapag low bat, hindi tayo makakatawag, hindi tayo makaka-text, makaka-chat, makaka-video call. Amen? Ano pa? Hindi tayo laro. Diba? Kung may mga nag-online games. Amen? Hindi natin magagawa yon kung low bat. Bakit walang connection? Amen po ba? Naunawaan? Amen. Dapat full. Amen. So kasi kapag nawalan ito ng connection, bakit kaya sa tingin natin nawawalan ng connection? Nalulobat. Bakit po kaya? Gamit na gamit. Tama po yun. Nagagamit natin yung ating mga cellphone, kaya nalulobat. Tapos, ang gagawin naman natin, i-charge. Ganon din po tayo sa harapan po ng ating Panginoon. Kapag tayo po ay nakakaranas ng madali na tayong matisod, madali tayong ma-discourage, ma-disappoint, napoprostrate na tayo, ibig sabihin, palobat na rin tayo. Amen. Palobat na, lalo na kung yung may mga problema, madaling mag-give up. Diba po? Mahirap nang humarap sa mga pagsubok, nanlalamig na tayo, nanghihina tayo. Kaya anong kailangan natin gawin? Mag-recharge. Kailangan natin mag-recharge sa physical natin na pangangatawan. Huwag natin hayaang itong tuluyang malobat. Kasi pag lobat na at tayo physical, ibang usapan na yon. Amen. Iba na yon kapag palobat na. Amen. Kaya habang may warning, di ba sa cellphone may warning kapag nag-lobat? Di ba po anong kulay? Pula. Nagpupula. Ibig sabihin, palobat na, humihingi na ng charge. Tayo din. Kailangan din natin mag-rest. Di ba kapag napapagod, maraming ginawang trabaho, para hindi tuluyang manghina, nagpapahinga din. Amen po ba? Kailangan mag-recharge. Amen. So ano po bang mga bagay yung nakakapagpalobat sa atin? Or papaano tayo ma-recharge yung buhay natin sa Panginoon? Amen. So sa oras na ito, pag-aralan natin. Kasi minsan sa buhay natin, yung iba, minsan tayo 5% na lang, o kaya 10%. Ibig sabihin, kapag ganong percent na malapit na yung mamatay, baka isang click mo na lang, isang swipe mo na lang, pwede nang malobat. Di ba, nasa danger na yung mga 10%, 5%. Amen? Kasi sa phone nga, 20%, naghihingi na ng charge. Amen? So, kapag pinabayaan natin yon, mamamatay, malulobat. Kasi hindi na i-charge, hindi na isaksak, hindi na i-plug yung buhay natin sa Panginoon. Kaya nalobat na. Pero kailangan nating magpa-recharge muli sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. 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 Ayan, ipakita. Gusto ko yung amen na full recharge. Amen po ba? Amen. Parang may kulang pa. Siguro, parang 80% pa lang yun. Amen po ba? Amen. May kulang. Asan yung culture ng gap? Amen po ba? Amen. Praise God. Praise the Lord. Pero parang may kulang pa rin. Hallelujah. Nabawasan, no? Kasi yung oras na to talagang, ito yung oras na pagtulog. Amen. So, nasa 3:25. Praise God. So, sa awit po, sa awit 73, verse 1,
Kay buti ng Diyos sa taong matuwid. Amen. Sa lahat ng taong ang puso ay malinis. Praise God. So, ibig sabihin po, ang Diyos po talagang natutuwa siya, nalulugod po ang Panginoon sa mga taong lumalakad sa katuwiran. At ang puso ay malinis, ibig sabihin, ang Panginoon po, lugod na lugod. Anong Panginoon kapag malinis yung puso natin? Lugod na lugod. Ibig sabihin, natutuwa po ang Panginoon, tuwang-tuwa. Gusto ba natin matuwa ang Panginoon o Amen. hindi? Amen. Gusto natin matuwa palagi sa atin ang Panginoon. Kaya dapat may malinis tayong puso. Amen. Kasi pag malinis yung puso natin, madali niya tayong sagutin, madali siyang makakilos sa buhay natin. Amen. Amen. Verse 2, ngunit ang sarili halos bumagsak sa paghakbang ko'y muntik nang madulas. Ibig sabihin, yung nagsulat po nito, yung psalmist, si Asaph. Ayan, yun yung pangalan niya. Ibig sabihin, nakaranas siya ng pagiging lobat. Amen. Lobat na siya. Ibig sabihin, yung psalmist, dumaraan po siya sa frustration, dumaraan siya ng discouragement, disappointment. Amen. Kaya kailangan niyang mag-recharge. Amen. Sa verse 3, sa taong mayabang, ako'y naiinggit. Naiinggit nga. At sa biglang yaman ng mga masasama. So, ibig sabihin, yung psalmist, kapag lobat na tayo, ibig sabihin, madali na daw po natin makita ang ibang tao. Amen? Ibig sabihin, nakapokus na tayo sa iba kaysa sa ating mga sarili. Ganun pala po kapag lobat na tayo. Kapag medyo lobat na, iba na yung nakikita, hindi na nakikita yung sarili. Iba na yung, parang ano lang po, no? Parang pag nagugutom, iba na rin yung pamati. Iba na ang nakikita, lalo na yung pag mataas yung lagnat. Amen. Parang nag-hallucinate na. Amen. So, ganun po ang paliwanag ng psalmist. Kapag lobat na, hindi na daw po nakakapokus sa sarili, kundi ang pinupokusan na lang is yung ibang tao. Nakapokus na sa problema, imbis sa Panginoong Jesus. Ganun, wala nang nakikita. Problema na lang, paghihirap na lang, yun na lang yung nakikita. Ganoon yung sign ng lobat. Amen. So sa verse, jump tayo sa verse 7. Ang tibok ng puso'y pawang kasamaan at masama rin ang nasa isipan. Mga ibang tao'y pinagtatawanan, ang yayabang nila, ang layon sa buhay ay pang-aapi sa kapwa nila lang. Verse 27, yaong hihiwalay sa iyo'y mamamatay, at ang nagtatakwil wawasaking tunay. Ngunit sa sarili, tanging hangarin ko sa piling ng Diyos, manatili ako. Ibig sabihin yun po ay isang commitment. Mananatili siya sa Panginoon. So sa piling ng Panginoong Yahweh, ako'y mapanatag. Ang kanyang ginawa'y aking ihahayag. So, ibig sabihin, hindi lang po natin natanggap ang kalakasan mula sa ating Panginoon. Kapag tayo po ay lumalapit sa Kanya, kapag tayo nagre-recharge, hindi lang tayo nagiging malakas lang. Kundi, ibig sabihin, pwede rin tayong magamit ng ating Panginoon. Amen. Kapag full charge tayo, ibig sabihin, kagamit-gamit na ulit tayo ng Panginoon. Amen. Amen. Di ba yung cellphone? Palaging cellphone, no? Kasi makaka-relate talaga. No, yung cellphone, yung kapag full, pwede na ulit magamit. Tuwang-tuwa ka kasi full charge. Di ba? 1 to sawa na naman ini. Di ba? Kasi matagal pa yung matagal pa malobat. Ganon din po tayo sa ating Panginoon. Amen. Nararanasan na natin ang kalakasan ng Panginoon kasi na-recharge na tayo. Kaya, kaya na natin ipahayag sa ibang tao yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Kasi recharge tayo. Amen. To recharge our spiritual batteries, ano po yung kailangan natin gawin para daw ma-recharge? Number 1, you must confess your need to be spiritually recharged. Kailangan daw po natin i-confess, kailangan natin aminin na kailangan natin magpa-recharge. Kailangan din natin mag-recharge. Hindi ibig sabihin na inamin natin yung kahinaan natin is, ano yung term ng mundo kapag inamin na maluya ka?
parang, di ba para sa kanila, para sa mundo, huwag mo raw sasabihin yung kahinaan mo. Di ba? Dapat malakas ka palagi. Hindi mo dapat sinasabi yung kahinaan mo sa iba kasi mahina ka talaga. Pero sa Panginoon, kailangan natin magpakatotoo. Kasi Amen. alam ni Lord kung ano yung sitwasyon natin. Alam ni Lord kung ilang percent yung spiritual life natin sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Kaya maging honest tayo sa Panginoon. Minsan, Lord, sa Lord, kailangan ko pong ma-recharge. Nahihirapan na po ako sa buhay ko. Nahihirapan na po ako, hindi ko na po alam yung gagawin ko. Ganyan po, kailangan, lalapit po tayo sa ating Panginoon. Amen. Amen. Need natin ma-recharge. Kasi katulad din po ng psalmist dito sa verse 1 and 2, ay pinahayag niya yung kanyang spiritual dryness. Diba? Na kailangan din po niyang umabot din sa panahon na siya po ay nadi-discourage, nadi-disappoint. Umabot sa time na may lumabas yung kanyang kahinaan, kaya kumbaga inamin po niya yung spiritual dryness na inamin niya na kailangan niya ang Panginoon. Amen. Kaya tayo, walang masamang aminin natin ang ating mga kahinaan. Amen. Aminin natin na kailangan din natin magpa-recharge. Kasi kung di po natin kayang aminin na kailangan natin mag-recharge, ang tawag po doon, pride. Hello. Hallelujah. Kapag hindi tayo marunong, kasi walang taong may pride, walang taong nagmamataas kung ikaw po ay inaamin mo yung sarili mo, binubukas mo sa iba yung sarili mo. Amen. Kapag sinasabi natin yung kahinaan natin, wala na. Kasi, ibig sabihin yung may pride, sila yung mga taong kinikimkim nila na kaya pa nila, kaya ko pa ini. Kasi, habo nila na sabiyon sa iba na tao or habo nila na maparawayan sila sa harapan sa ibang tao. Amen. Naunawaan po ba? Yes. Di ko gubat man yan to. Okay. Amen? Habo nila, di ba? Kasi, pag abot sa barkada, ay, maluyahon ka ban pa din. Di ba? Habo nila yon. Habo, lalo na kung mga lalaki, ayaw nila yon. Kaya, kailangan, dapat malakas sila palagi sa harapan ng mga barkada nila. Amen? Pero, ang tawag pala po doon ay pride. Amen? Kaya dapat aminin din natin. Kasi sabi po ng Biblia na if we confess our sin to God, He is just and faithful para tayo po ay patawarin sa ating mga kasalanan. Amen. Amen. Kaya hindi rin masama na aminin natin sa Lord na, Lord, nagkasala po ako. Panginoon, kailangan po kita sa buhay ko. Kapag di natin maamin yun, di natin magawang sabihin yun sa Panginoon, may problema tayo. Amen. Hindi tayo mapu-full charge kasi may hadlang, may harang. Yun yung pride. Naunawaan po ba? Kaya dapat may confession tayo ng dryness. Ibig sabihin mayroon tayong admission. Na kapag may admission, ang tawag dyan, humility. Ayan, kapag mayroon tayong pag-amin, humility naman daw po ang tawag. Kapag di tayo umaamin, pride. Kapag umaamin tayo, humility, kapakumbabaang loob. Nagpapakababa tayo sa harapan ng ating Panginoon. At isa pa, tuwang-tuwa ang Panginoon dyan. Yes. Tuwang-tuwa ang Panginoon sa may mga pusong mababa ang loob. May mga humility, may mga humbleness na nakikita. Amen. Amen. Kaya kailangan po, una, mayroon tayong honest admission ng ating mga kahinaan. Amen. Amen. Katulad po ng psalmist, inamin niya yung kanyang spiritual dryness. Nag-confess siya. Kailangan mag-confess tayo sa Panginoon na tayo din ay desperate din. Na kailangan din po natin ang spiritual recharging. Amen? Kailangan maging tapat tayo. Be honest na mag-i-admit natin, aminin natin yung kahinaan natin at yung kailangan natin na regular charging. Kasi ang cellphone araw-araw charge. Yes. So same din po sa ating espiritu, kailangan din maya-maya i-charge mo. Amen. Espiritu yung i-charge mo din po siya. Kasi Amen. walang overcharging pagdating sa spiritual na pamumuhay. Okay lang na lumapit tayo sa Panginoon. Amen. Kailangan Amen. natin yun na continuous recharge tayo as we continue to serve the Lord faithfully. Habang Amen. naglilingkod tayo ng tapat sa Panginoon, kailangan din po natin yung nare-recharge po tayo para hindi tayo ma-burn out.
Amen? Hindi Amen. tayo magsawa, hindi tayo ma-stress. Amen? Kasi, di ba pag nalulobat na, wala na, ang tagal na naman makabalik. Kaya huwag natin hintayin na mangyari po yun. Kailangan mayroon tayong regular charging. Amen. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. Kailangan ng pag-admit ng ating kasalanan dahil ito ay nagpapahina ng ating mga baterya. Ano nga po ang nagpapahina ng ating mga baterya? Kasalanan. Mga kasalanan. Amen. Tulad ng doubt, mga pagduduwa-duwa, mga unbelief, mga frustration ng iba. Hallelujah. Haba pati frustration sa iba. Yung discouragement, yung disappointment, yan yung mga nagpapalobat sa atin, yung mga napupunta sa mga chismisan, pagchichismis, di ba, mga marites, mga pagpupuna ng mali ng iba. Yun yung mga kasalanan na nagpapalobat ng ating mga espiritu. Kaya kailangan natin ang Panginoon para tayo po ay ma-recharge. Kasi ang Amen. Panginoon nga mismo, siya ay anak ng Diyos, siya ay spiritual, spiritual na siya, pero kailangan pa rin niyang ma-recharge. Yes. Sa paanong paraan? Si Jesus po sa Mark chapter 1, verse 34. Kung bubuksan po natin ang ating mga Biblia sa Mark, sabi po dito sa 34, pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, pinalayas din niya ang mga demonyo. So ito po, so Jesus Himself needs daily recharging. Bakit kailangan mag-charge ng ating Panginoon? Kasi dito po nakita natin, sabi dito sa 34, ang Panginoon po ay nagpagaling ng mga may sakit. Ibig sabihin ng Panginoon din, nagpipreach ng gospel. Di ba nagbabahagi ang Panginoon? Nagpapalaya siya ng masamang demonyo. Pero kailangan ng Panginoong ma-recharge. Bakit? Kasi nagbigay siya na nagbigay. Siyempre kapag nagbigay ka ng nagbigay, mapapagod ka rin. Kaya kinakailangan din ng Panginoon na ma-recharge. Sa paanong paraan? Sa verse 35, madaling araw pa ay bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao doon at siya ay nananalangin. So nag-recharge ang Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin niya sa Ama. Amen. Saan siya pumunta? Pumunta siya sa walang tao. Ibig sabihin, para walang istorbo sa kanya, para walang tumawag sa kanya, walang manggulo sa kanya, nakapokus lang siya sa Panginoon. Ganon ang recharge. Ang cellphone nga. Di ba? Pag sina-charge natin, kailangan, wala sin maglabot, nagja-charge yan. Amen? Wala mag-istorbo saan. Di ba ganon po? Apply natin sa atin. Amen. Si Lord, ganun po ang ginawa niya. Pumunta pa siya sa walang tao at doon po siya nanalangin. Amen. Amen. Kasi after niyang maglingkod sa mga tao, nag-recharge din po Yes. ang ating Panginoon. Nagpunta siya sa walang tao kasi para walang istorbo, walang distraction. Amen po ba? Amen. Para ma-charge po ng gusto. Kasi ang cellphone, kapag binubunot natin, paka-charge. Bubunutan kasi gagamit. Hindi po siya mata-charge ng gusto. Yes. Amen. Baka masira pa yung battery. Amen. So, ganun din po tayo. Kailangan, kung madalapit tayo sa Panginoon, kung magpaparecharge tayo sa Panginoon, yung ikaw at si Lord lang. Pumasok ka Amen. sa iyong kwarto, manalangin ka sa Panginoon, walang istorbo. Amen. Mananalangin ka kasi gusto magpa-recharge. Gusto mo magkaroon ulit ng lakas na mula sa ating Panginoon. Di ba habang nagpapamunay-munay, nagmumuni-muni, yung talk to God. Amen. Na hindi ibig sabihin na kailangan mong manalangin, lumuhod ka, ganito ang kamay mo, nakapikit ang mata mo. Kahit yung nakaupo lang po kayo dyan, yung kinakausap nyo rin ang Panginoon, pwede po yun. Amen. Amen. Yung nagpapamunay po baga habang nagkakape-kape, Lord, salamat po sa maghapon. Yung kakausapin mo lang siya na parang nandyan lang si Lord, katabi mo lang. Gusto mo lang mag-charge. Di ba nga po yung mga nagpapa-counsel, bakit gusto nila mag-counsel? Kasi hinang-hina sila. Gusto nilang mag-charge, ma-recharge. Kaya pupunta sila sa mga leader nila, magpapa-advise po sila. Amen. Naunawaan ba? So, ganun po ang ginawa ng ating Panginoon. Naging example ang ating Panginoon nung siya ay nakipag-usap sa Ama
No, siya lang, walang istorbo. Kaya dapat gayahin po natin ang ating Panginoon. At sabi po sa sa verse 38, ngunit sinabi niya sa kanila, kailangan pumunta rin tayo sa mga karatig bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pagparito ko. So, kailangan din, after mag-recharge ng ating Panginoong Jesus, kinailangan din niya ulit gamitin yon. Amen? Kinailangan din niyang pumunta siya doon sa karatig bayan para mangaral ulit. Amen? Ibig sabihin, tayo din po, ganoon din ang buhay natin. Amen. Kapag nalobat na tayo, lapit lang tayo sa ating Panginoon, magpapacharge tayo sa ating Panginoon, mananalangin tayo, mag-worship tayo sa Lord, magbabasa tayo ng salita ng Panginoon, at kapag na-recharge na naman tayo, balik ulit tayo sa ministry natin. Amen. May balik ulit tayo. Naka-recharge na, nakaupo ka na, hayo ka ulit, share ka ulit ng gospel sa iba kasi full ka na naman. Naunawaan po. Yes, amen. Kapag full, kailangang gamitin. Amen. Kailangan natin magpa-full para maging kagamit-gamit tayo sa Panginoon. Amen. Amen. Di ba, tara maano kita, ma-evangelize, ma-evangelism. Bubudlayan ako. Di ba mga simbag, bubudlayan ako, nangaturugod ako. Oras na, ibig sabihin, lobat ka. Hallelujah. Lapit ka sa Lord. Recharge. Hallelujah. Amen? Kapag recharge ka naman, tara, sige ka na. Amen. Parang may lakas ka po ulit. Naranasan niyo po yung may kakaibang strength ka na bagang kaya mo umabot dito sa kasilim, magbahagi sin salita sa Panginoon. Hallelujah. Amen? Nakaabot sa abuyog. Amen? Kasi ang lakas na yung taglay ng ating ay galing sa ating Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya ganun po. Ibig sabihin kapag halimbawa yung worship team natin, palagi kang nag-lead ng worship. Siyempre napapagod ka din, di ba? Kasi nagbibigay ka. So kailangan mo din mag-recharge sa Panginoon. Kapag nag-share ng gospel, yung mga nag-evangelize, nag-lead ng gawain, napapagod din kasi kaya kailangan din mag-recharge. Amen. Amen. Bakit? Kasi pag nagpagamit ka sa Panginoon, nauubos din ang baterya mo. Yung spiritual na battery mo na binibigay mo sa iba. So maganda yon kasi nagbabahagi ka ng salita ng Panginoon. Maganda yon. Pero alalahanin mo na sa bawat pagpagamit mo din sa Panginoon, nauubos ka din. Kaya kinakailan mo bumalik sa Panginoon. Naunawaan po ba yon? Naunawaan yung punto? Amen. Na kinailangan at hindi ibig sabihin na, ay, habo ko na, kay nalulobat ngayon kapag magparasimba ako, kapag magpapagamit nga sa Panginoon, kapag matindog ako sa unahan, kapag ngayon ma-evangelize, pwede ngayon ako malubat. Yes, malulubat, pero kailangan mong mag-recharge. Amen. Babalik ka lang naman sa Lord, mananalangin ka lang naman ulit, Yes, magpupuri ka hallelujah. lang naman sa Panginoon para tayo ay ma-recharge. Yung babalik ka lang naman sa pinaka-source Amen. ng kalakasan natin. Yes, amen. 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 Hallelujah! Praise the Lord. Praise the Lord! Hallelujah. Praise God. Kailangan natin mag-recharge, kailangan natin isaksak ulit yung source mo sa Panginoon. Amen. Kasi it's all about Jesus. Man, makipag-usap tayo sa Kanya, magbigay puri tayo sa ating Panginoon. Amen. Parang si Elijah, ang buhay ni Elijah ay isa ring testimony. Yes. Amen. Kung makikita natin si Elijah sa 1 King chapter 17, si Elijah po ay nanalangin. Amen. Si Elijah ay katulad nating mga tao rin. Totoong kwento ito sa Bible. Amen. Tao rin si Elijah, kagaya natin. So nanalangin rin siya, nag-pray siya, at kumbaga noon ay hindi po umulan sa loob ng 3.5 years, nagkaroon ng tagtuyot. Amen. Tapos ano yung nangyari? Si Elijah, nanalangin siya ng taimtim at umulan. Yes. 7 times si Elijah nananalangin. Amen. Para magkaroon po ng ulan. Pero bago po yun, nakita natin na noong panahon ng hindi umuulan, ibig sabihin tagtuyot. Tama ba? Tagtuyot po yung lugar nila. Pinakain siya ng isang raven, isang uwak. Tama po. Pinakain siya ng isang uwak at ng isa pang byuda. Yes. Amen? Tingnan mo yung ginamit ng Panginoon. Uwak. Na kung isipin mo, maruming creature siya, maano siya, pero
gagamit ang uwak para Yes. pakainin lamang ang lingkod ng Panginoon. Amen. Amen. So, ganun din yung yung widow kasi yung widow pinagaling ni Elijah or ni Elias yung anak niya. Yung anak niya kasi dito may sakit. Pinag-pray ni Elijah gumaling kaya pinakain siya ng widow. Amen. So, kaya pinakain siya ng widow, yung miracle dito kasi yung byuda na yun na nagpakain, sabi niya, eto lang po yung meron ako. So, ginamit niya kung ano yung meron siya para maipakain niya yung lingkod ng Panginoon. At nagpakain siya, kumbaga nabusog si Elijah, pero hindi siya naubusan. Amen. Hindi siya naubusan ng ng langis. Meron pa siyang paggawa ulit ng tinapay. Amen. 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 So sa First King chapter 18, nagkaroon naman po ng showdown si Elijah. Tapos yung mga propeta ni Baal at ni Asherah. Kung maalala po natin yung kwento, at nabasa po ba natin yung showdown na ito? Amen. Amen. Sige. Yung showdown sa First King 18, kumbaga nagpaanuhan sila, tawag ng showdown. Naunawaan po yung showdown. Opo. Ayan, yung showdown nag-showdown sila kung sino yung totoong buhay ang Diyos. Sabi ng mga propeta ni Baal at ni Asherah, kami buhay ang Diyos namin. Siyempre, di naman papayag din si Elijah na sabihin patay yung Diyos niya. Siyempre, buhay din yung Diyos niya. Mas lalong buhay, totoong buhay. Amen. Kaya nagkaroon sila ng showdown. Sige, tayo, kung sino, tawagin natin ang ating Diyos. Tapos, kung sino ang maunang magpababa ng apoy, yun yung tunay na Diyos. Yun yung Amen. totoong Diyos. Kaya sabi, sige, kumbaga, sabi na yung mga kumbaga ang nauna, yung mga yung mga propeta pa ni Baal at ni Asherah. Sila yung nauna, sabi, sige, pili pa kayo ng baka, kung ano pang kailangan nyo, kayo na ang unang pumili. Kumbaga, na siya, kumbaga, anong tawag dito? Kumbaga may choice na sila para makapamili ng magagandang kahoy, makapamili ng magandang handog. May choice sila, napakaganda ng ng mga Baal, ng mga propeta na ni Asherah at ni Baal. Napakaganda ng choice nila. Baka mo silang, di ba sa kita nga ang gusto nakitaan unang Yes. pumili. Diba, para mapilitan mayad. Pero dito sa kwentong ito, sila yung nauna. Yes. Amen. So, ganito na. So, nangyari na, tumawag sila sa kanilang Diyos. Tinawag nila ang Diyos nila. Ngunit walang bumababang apoy. Sabi ni Elijah, Prophet Elijah, lakasan niyo pa, baka ngayon naglalakbay, baka may kanto, baka busy, o kaya baka turog. Baka ngayon turog, lakasan niyo. So, nilakasan pa nila lalo yung pagtawag sa kanilang Diyos, na bumaba man lamang yung apoy at tupukin yung kanilang mga handog. Amen? So, wala. Hanggang sa, nila yung sarili nila, sinaktan nila yung sarili nila, kumbaga sinugat-sugatan nila yung sarili nila, halos bumulwak yung mga dugo. Diba? Para lang maluoy sa kanila Diyos. Bumaba yung apoy. Pero, walang nangyari. Yes. Maghahapon na ngayon. Wala pa nangyayari. Amen? So, hanggang sa lahat ng paghihirap nila, sa lahat ng sacrifice, walang bumabang apoy. Amen? Kaya ang nangyari, syempre, torn na ni Prophet Elijah. So, sabi, para wala daya, sige nga, buhusan pa niyo sin tubig. Yeah. Palibot yung buhusan pa sin tubig para kumbaga, mapagal-baga, tupukon sin apoy ang may tubig, ha? Yes. Pero sige, binabuhusan niya po sin tubig. Nanalangin lang naman si Prophet Elijah, nanalangin lang naman po siya. Amen. Nanalangin siya, sinabi niya lang naman, asan yun? Basahin po natin yung panalangin ni ni Elias. First King. Ayan, sa 18. Ito na. Sabi, ito yung panalangin ni Elias. Sabi niya, Yahweh,
Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. Patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ay inyong lingkod. At ginawa ko ang lahat ng ito sapagkat ito ang inyong utos. Pakinggan po ninyo ako, Yahweh, upang malaman ng bayan na ito na kayo lang ang Diyos at ang nais ninyo, sila po ay magbalik loob. Yun lang naman ang panalangin ni Elias. At noon day, sabi dito sa verse 38, noon day nagpababa ng apoy si Yahweh at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid. Pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Nang makita ng taong nangyari, nagpatira pa sila at sumigaw, si Yahweh ang Diyos, si Yahweh lang ang Diyos. Amen. So yun po yung showdown sa sa Carmel. Yes. Amen. Yung sa Mount Carmel, sa bundok ng Carmel, yun lang po, yun yung showdown. Na kung paano nagpinatunayan ng Diyos na totoo siya. Amen. Sa buhay ni Elijah. Amen. So, after ng so yun nga po yung nangyari. So, ibig sabihin, nagkaroon po siya ng victory, nagkaroon ng katagumpayan sa buhay ni Prophet Elias, ni Prophet Elijah. Nagkaroon po ng katagumpayan. Siyempre, pag mga ganong pangyayari, di ba, napapagod. Amen. Napapagod din. Amen po ba? Amen. Hello? Yes. Amen. Amen. So, si Elijah sa showdown, naging victorious siya. Kaya after nun, nalobat din siya. Yes. Dumating sa point sa 1 King verse 19 to 4. Verse 19. Chapter 19 verse 4, umabot sa punto na siya po ay nalobat. Basahin natin ang verse 4 para sigurado. At mag-isang pumunta sa ilang pagkatapos ng maghapong paglalakad ay naupo siya sa lilim ng isang puno at nanalangin ng ganito, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Mabuti pa pong mamatay na ako. Hallelujah. So ito yung panalangin ni Elias. Na makikita natin katatapos pa lang ng victory, pero bakit yun agad yung response ni Elias? Bakit Lord, kunin mo na ako, gusto ko nang mamatay. Amen? Na ano po ba natin? Nasusundan po ba natin? Ayan, praise God. Mailaw pala dito. Praise God. Ayan, so kasi po si Elijah nagpagamit siya sa Panginoon. Amen. Nagkaroon siya ng victorious, yung naging matagumpay yung showdown po niya. Amen. Hello? Amen. Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Lobat na po ba? Amen. I hope not. Hallelujah. Hallelujah. So, ganun po yung nangyari kay Elijah. Nakalimutan po niyang lumapit sa Panginoon. Nakalimutan po niyang mag-recharge. Kaya umabot sa punto na siya po ay nalobat at ginusto na niyang mamatay. Amen. Bakit kasi si Elijah, makikita natin, hindi siya natakot doon sa 850 na propeta ni Baal at ni Asherah. Kasi 450, mga propeta yun ni Baal. At yung 400 doon, propeta naman ni Asherah. Hindi si Elijah natakot. Saan siya natakot? Sa nag-iisang babae na si Jezebel. Hallelujah. Doon siya natakot. Hindi siya natakot sa 850, natakot siya sa isa. Kaya ginusto niyang mamatay. Bakit? Kasi hindi siya nagpasalamat, hindi siya nagpa-recharge sa Panginoon. Kaya minsan ganoon po ang nangyayari din sa atin. Amen. Pagkatapos ng maghapong pagtatrabaho natin, maghapon na paglilingkod natin sa Lord, tapos hindi tayo nagpa-recharge sa Panginoon, lobat talaga. Amen. Na mamatian tayo na ang pagal. Masabi ka na,
Ako na, mapagalon ang buhay. Mapagalon maglingkod ang mga bata sa church. Daw, kakulog sa ulo. Mapagalon kasi simba na sa aga, simba pa sa hapon. May aabangan pa na live sa gabi. Hallelujah. Di ba? Kapag ganun, lubat na talaga yun. Kulang na. Ang gagawin na niya ay mag-recharge. Amen. Kasi kapag full recharge ka sa Panginoon, palagi kang nagre-recharge, okay lang yun, di ka napapagod. Gawain sa umaga, gawain sa hapon, follow up pa yung gabi sa mga, sa mga kapatiran, sa mga members, ipapollow up mo pa sila, may lakas ka pa, bakit full charge ka? Naranasan po ba natin yon? Amen. Hallelujah! Amen? Kaya ganoon ka-importante kung bakit natin kailangan palagi magpa-recharge sa ating Panginoon. Kasi syempre, kailangan din natin ibalik sa Diyos ang mga papuri. Diba? Lord, salamat pinagtagumpay mo kami kanina. Lord, salamat sa mga kaluluwang tumanggap po kanina. Yung ganun po, nalalapit ka sa Panginoon. Amen? Ipapasiyasat mo yung buhay mo sa Panginoon. Amen. Hallelujah! Praise the Lord. Praise the Lord! Hallelujah. Amen. Praise God. So, sunod. Letter B, ang sunod po, yung una, kanina po kailangan ng honest admission. Diba? Para sa doon sa you must confess your need. Kailangan natin i-confess yung sarili natin na kailangan natin ng spiritual recharge sa pamamagitan ng una, yung pagiging honest admission natin. Sasabihin natin sa Panginoon yung kailangan ko din po, Lord, magpa-recharge sa iyo. Pangalawa, kailangan natin ng accurate evaluation. Pag sinabi natin accurate evaluation, ibig sabihin, totoong pagsisiyasat natin sa ating mga sarili, hindi pagsisiyasat sa ibang tao. Hallelujah. Amen, hindi pagsisiyasat sa katabi natin, kundi sa ating mga sarili. Kasi yung psalmist po dito, yung sumulat po ng awit, tiningnan niya yung iba, kaya napagod siya. Amen, kasi nakita niya na, Lord, bakit yung mga masasama lalo mong pinagpapala? Bakit ako? Sumusunod naman ako sa iyo, bakit ako naghihirap? Nakita niya yun, nakita yun ng psalmist. Amen, balik tayo dun sa awit 73. Amen, sabi dito, ngunit ang sarili halos bumagsak sa paghakbang ko'y muntik ng madulas. Sa taong mayabang ako'y naiinggit nga. At sa biglang yaman ng mga masasama. Kasi pinagpapala yung mga marauto na mga tao. Tapos siya na nagsusunod man sa Lord, magpapakabuti man, parang yayapak-yapakan pa sa mga tao, intutuya pa sa mga tao, ipipersecute pa, Lord, ang sa Diyos ko ngayon. Diba? Kaya kailangan natin magkaroon po ng ating ng accurate evaluation. Kasi kung titingnan ka po kasi natin yung mali ng iba, tapos tayo hindi natin nakikita yung mali natin, ang tawag po doon, self-righteous. Kaya iwasan po natin na magkaroon tayo ng tinatawag na self-righteousness. Yung nakikita na lang natin palagi yung mali ng iba, hindi natin nakikita na, ay, may mali din pala ako, kaya siguro ganun siya sa akin, kasi siguro ganito rin ako sa kanya. Amen. Yung self-righteousness. Amen. So, alisin po natin yon. Amen. So, diba, mayroong minsan sasabihin, bakit ang tagal-tagal na nila sa Panginoon, nauna pa nga siya sa akin, pero bakit parang ako pa yata yung Hindi ba nagbabago? Hindi ba nagbabago? Hallelujah. So, ganun po, ibig sabihin, nagiging self-righteous tayo doon. Amen. Na, ang iba na lang yung nakikita natin na parang di nagbabago ka, tapos yung pagbabago natin, di natin nakikita. Na, ako rin pala, kailangan ko rin po palang magbago. Amen. Amen. So, wala pong walang doon. Hindi po dapat tayo magkaroon ng self-righteousness. Kasi kapag nagkaroon tayo ng self-righteousness, mauuwi na naman yun sa pride. Hallelujah. Hallelujah. Kaya examine natin ang ating mga sarili, huwag ang ibang tao. At sa ating pag-evaluate, makita natin ang iba sa sarili natin, dapat makita din natin ang ating mga sarili. Yes. Amen. Hindi lang yung iba yung nakikita natin. Pwedeng makita natin ang iba, dapat makita din natin ang ating mga sarili. Amen. I-evaluate din natin. Amen. Amen.
So, ang psalmist po dito, nagkaroon siya ng inggit, nagkaroon siya ng false evaluation. Mm. Amen. Hallelujah. No? So, kapag mag-evaluate tayo, kaya dapat i-evaluate muna natin ang ating mga sarili bago tayo tumingin sa iba. Evaluate muna natin para hindi tayo ma-disappoint kasi kapag tinitingnan natin ang iba, nadi-disappoint tayo, nadi-discourage tayo, natitisod tayo, nanghihina tayo, nalulubat tayo. Amen? Amen. 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 Kaya, kumbaga po, kailangan, sayang wala tayong picture. Amen. May papakita sana ako. Ibig sabihin dito, yung drawing po dito is isang full charge na battery. Isang picture ng battery na 100% full, tapos yung isang taong nakaluhod, pero yung yung bar niya, di ba pag nakaluhod ang tao, hanggang dito lang yung charge. Ibig sabihin 10%. Hindi puno may kulay, hanggang dito lang yung kulay. And so, ibig sabihin, yung lahat ng mga cellphone natin, halos karamihan, mga cellphone natin gusto natin full charge. Amen. Pero ang tanong din, yung spiritual life kaya po natin, kumusta naman? Amen. Full charge pa ba? Or nag-50-50% na? Sana dahil lubat. Amen. Sana dai malubat. Amen. Kasi po, kumbaga full charge dapat yung ating mga buhay natin, yung mga spiritual natin. Kasi kung ang cellphone, maghapon, magdamag, nakasaksak, hindi natin inaalis kasi gusto natin ma-full muna. Amen. Kaya dapat tayo din po, hindi dapat tayo umaalis sa presensya ng Panginoon hanggat hindi pa tayo napu-full charge. Amen. Amen. Huwag mong titigilan. Parang si Jacob, hindi kita pakakawalan. Hindi kita bibitawan hanggat di mo ako pinagpapala. Lord, hindi kita bibitawan, hindi ako alis dito sa presensya mo hanggat hindi pa ako 100% full charge. Naunawaan po ba? Amen. Amen. Kaya kinakailangan, kumustahin natin ang ating prayer life, ang worship life natin. Dapat maging honest tayo. Sa pagiging honest natin, kailangan natin magpakumbaba. Amen. Nagpapakumbaba tayo sa pamamagitan ng pag-amin natin. Kino-confess natin yung ating mga kasalanan sa Panginoon. At pag inamin natin, doon lang tayo magkakaroon ng cleansing. Amen. Yung cleansing, yung pagpapalinis, minsan nagiging mabigat pa ito sa atin. Na bakit ako lalapit sa iyo, Lord? Wala naman akong nagagawa. Wala naman nga ako kasalanan. Pride na naman ang tawag dito. Ano ba yung pride? Hallelujah. Amen. So, ang kumabigat sa kalooban, pride po yun. Kaya, kumbaga, dapat, habang maliit pa, kasi etong pride, eto yung mahirap lunukin. Kaya habang maliit pa, sabi po dito, lunukin na. Amen. Habang maliit pa yung pride, habang kaya pa lunukon na. Huwag hayaan natin na lumaki kasi kapag lumaki, hindi na natin malulunok. Amen. Kaya kailangan natin tingnan ang ating sarili with an honest evaluation. Kumusta ang prayer life mo, ang spiritual life mo, ang relationship mo sa Lord? Ibig sabihin, vertical relationship natin sa Panginoon. Ilang percentage na ba? Kasing percent ba ito ng cellphone natin, ng mga laptop natin? Na 100% full charge. Amen? Kasi dapat sa harapan ng Panginoon, kailangan full charge tayo para kagamit-gamit tayo sa Panginoon. Amen? Doon tumitingin. Kasi, syempre kapag low-bat na, like halimbawa, 30% na lang, diri na, tipidon ko na ini, di ko na ini gagamiton. So parang ikaw yun, makita ka ni Lord, 30%? Di ini pwede sa ralakaw, di ini pwede sa pag-ibanghelyo. Ibang tao, mahanap siya sin mga 100%. Mawit ang susugoon ni Lord para mag-ibanghelyo. Nakukuha po natin. Para mag-share ng gospel, kailangan natin ng lakas. Kailangan natin magpa-full charge. Tapos kapag full charge tayo, isa pa, naririnig natin ang salita ng Panginoon. Naririnig natin yung instruction ni Lord.
Nagiging malakas yung dating sa atin ng word. Nagiging matatag tayo, na-encourage tayo. Madali kang magamit ng Panginoon kasi naririnig mo siya kung saan kanya dadalhin. Na, ito ngayon si kaibigan mo ganito, puntahan mo. Bahagian mo ng salita ng Panginoon. Kapag inudyok sa'yo ng Panginoon yon, sinabi sa'yo ng Panginoon, syempre magugo ka. Kasi ibig sabihin nun, naririnig mo yung conviction sa'yo ng Panginoon. Amen? May conviction sa mga taong sishare ng gospel. At kapag may totoong conviction, ibig sabihin, kapag sinabihan ka na, puntahan mo si ganito. Kapag pinuntahan mo, nagbahagi ka ng salita ng Panginoon, magiging smooth. Tatanggapin nun yung salita ng mahahayag. Isa pa, magiging maganda. Hindi kayo magtatalo, hindi kayo mag-aaway, baka maisama mo pa siya sa susunod sa simbahan. Amen. Ganun po yung may mga malinaw yung pagkakatanggap ng salita sa ating Panginoon. Amen. 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 Praise God. Amen. Pero kung sa tingin po natin, sa pag-evaluate natin sa ating mga sarili, nakita natin na mababa yung percentage mo, aminin mo po sa Panginoon. Walang masama sa pag-amin. Magpakatotoo po tayo sa ating Panginoon. Lord, mababa ako. Lobat na po ako. Katulad ng cellphone ko, gusto ko maging full charge. Amen. Ganun lang po. Lapit lang tayo sa ating Panginoon. Kaya, Lord, ipa-plug ko po ang aking sarili sa kapangyarihan mo, sa presensya mo. Kasi kung ano yung meron ang Diyos, dadaloy po siya sa atin. Amen. Lord, magpapa-recharge ako sa lakas mo. May kalakasan na nagmumula si Lord, malakas si Lord. Dadaloy sa atin yung kalakasan, may energy na ulit tayo. Amen. Lord, magpapa-recharge ako kasi madali akong matatapos na. Madali po akong maghalit, madali po akong mainis. Amen. So magpapa-recharge tayo sa Hallelujah. Panginoon ng long patience. Amen. Hindi na tayo magagalitin basta-basta na lang magagalit. Kasi nagpa-recharge tayo sa Panginoon. Malungkutin ka, sad boy, sad girl. Malungkutin, magpapa-recharge ako sa iyo, Lord, ng kaugmahan, ng kaligayahan. So, dahil nagre-rejoice ka palagi, nauugma ka palagi sa Panginoon kasi fully recharge ka. Kung ano yung kailangan natin, kung ano yung kulang natin, doon tayo lumapit sa Panginoon. Kung ano yung kailangan natin, i-recharge sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Kailangan mag-plug tayo sa salita ng ating Panginoon, sa source. Yung word ni Lord, i-meditate natin palagi yung salita ng Panginoon. Kaya kung may memory verse tayo every week, updated pa po ba tayo? Praise God. Nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon. May Bible reading po tayo. Amen? Kasi kailangan po natin yun para ma-recharge po tayo, para tayo po ay lumakas. Amen. Sunod. Number 2. Kung kanina po, kailangan natin aminin, mag-confess. Ngayon naman, kailangan po natin, you must carry out spiritual inventory. Amen. Kailangan natin daw po ng inventory. Pag sinabing inventory, di ba meron po nito sa mga company? Amen. Sa mga trabaho, sa may mga negosyo. Nag-i-inventory sila kung ano yung wala ng stocks, kung ano yung marami pang stocks. Amen. Kung ano yung available. Ganun po yung inventory. Chine-check nila kung mayroon pa ba, marami pa ba, kakayanin pa ba para sa araw ng bukas, or hindi na. Diba ganun po yung may mga inventory, may mga trabaho. Hello? Amen. Amen. So ganun din po sa relationship natin sa ating Panginoon. Kailangan din po natin ng inventory. Amen. Sa Psalm 73 verse 21, di ko maunawa para akong tanga sa iyong harapay, hayop ang kagaya. So dito, ini-inventory niya yung psalmist dito kasi lobat siya, di ba? So in-inventory niya yung sarili niya ngayon. So ito yung niya. Ito yun, sabi dito sa 21, ang aking isip hindi mapalagay at ang damdamin ko'y labis ding nasasaktan. Hindi niya na maunawaan. Para na siyang sabi dito, yung ginamit na term, para na siyang tanga. Hindi niya na alam kung ano yung gagawin niya. So, in-inventory niya yun. So, paano tayo magkakaroon ng inventory sa buhay natin? Paano po tayo magkakaroon? Una, kailangan po natin ng confession. Amen. Amen?
Sabi po dito, sa verse 15 to 16 ng awit, kung ang mga ito'y aking sasabihin sa mga lingkod mo, ako'y magtataksil. Kaya't sinikap kong ito'y saliksikin, mahirap-hirap man itong unawain. So, kailangan ng pagsasaliksik. Amen. So, ang ginawa niya po niya dito, siya po ay nag-confess na ano man yung ibig sabihin, kailangan start natin yung ating spiritual inventory sa pagko-confess natin sa Panginoon concerning sa mga bagay na nagbabother sa atin. Ano yung mga bagay na nagugulumihanan ka? I-confess mo ito sa Panginoon. Lord, nagugulumihanan ako, nagbabother good sa ako ang sitwasyon na mo niyan. Kay sugadwara ka asensuhan. Hallelujah. So yun yung isa yun sa mga inventory. Physical. So, spiritual. Ano yung spiritual inventory natin na kailangan natin i-confess sa Lord? Lord, sa totoo lang po, parang pamati ko nang lalamig na ako. Napapagod na rin po ako halayuon pa ng simbahan. Hallelujah. Hallelujah. Awatan pa no matapos. Hallelujah. Kung magsasabihin natin, magpapaka-honest tayo sa Lord. Amen. So, sabi din po dito, the writer says, yung psalmist po dito, hindi niya ma-handle yung kanyang spiritual problems. Kaya umabot sa time na naglulobat po siya. Kaya tayo, kung mayroon man tayong mga problema na di natin kayang i-handle, di ba, uabot din sa time na parang sasabog din tayo. Amen. Kaya, kumbaga, nagiging mga alalahanin natin. Kaya kailangan din natin mag-confess sa Panginoon. Amen. Kailangan natin yung ating mga leader para i-confess yung saloobin natin. Kasi gusto natin ma-recharge. Gusto natin mabawasan yung nilalaman sa puso nato. Gusto na makarelieve. Amen. Kaya sasabihin natin ang totoo. Amen. Yung totoong nilalaman talaga po ng buhay natin. So nun, after po ng confession, pupunta tayo sa cleansing. Amen. Sa cleansing, sabi po sa verse 21 to 22, ayun, binasa ko na po siya kanina, yung nang ang aking isip hindi mapalagay. Sabi sa ibang version na lang to. Nang ang aking isip hindi mapalagay at ang aking damdamin ko'y labis na nasaktan. Di ko maunawa, para akong tanga sa iyong harapay, hayop ang kagaya. So, ibig sabihin, kailangan niya dito yung yung confession and repentance comes cleansing from God. Amen. Kaipuhan po nato mag-confess, magsisi para tayo ay bago tayo magpalinis sa harapan ng ating Panginoon. Para malinis tayo, kailangan natin sabihin kung ano yung mga bagay na ipapalinis natin sa Lord. Amen. Kasi hindi naman tayo lilinisin sa part na hindi mo naman pinapalinis. Amen. Katulad ng, halimbawa, may rilinis, may rilimpyahan. Siyempre, yung ikaw na may bahay, hindi mo, halimbawa, sasabihin mo, yung part na ito, huwag niyong linisan. Siyempre, hindi naman po maglilinis doon yung mga maglilinis. Doon sila sa part na yon. Amen. Kasi, ibig sabihin, ganun din po tayo sa Panginoon. Lord, gusto ko linisin mo man po ang katunga lang sa puso ko. And right side lang, Lord. Hindi yung left side, wag muna kasi hindi ko pa yun kaya alison sa buhay ko. Amen? So, parang maintutuda pa. So, para talaga tuluyan tayong linisin ng Panginoon, kailangan natin yung totoong pag-amin, tapos totoong pagsisisi. Kasi hindi lang tayo basta-basta aamin sa Panginoon, kundi pagsisisihan din natin yon. Tatalikuran din natin yung nagawa nating kasalanan. Amen. Kasi si Lord, He will give understanding, yung pangunawa, bibigyan niya tayo ng perspective, tapos lakas ng loob para i-confess natin. Para sabihin natin sa ating mga leader na nagkasala gud ako sugad sini, may nahimo ako sugad sini, sugad sabto. Amen. I-confess natin para makahinga din po tayo. Para tulungan tayo ng Panginoon. Tutulungan tayo sa pamamagitan ng ating mga leader, matutulungan ka sa bagay na yon. Makakalaya ka sa bagay na yon. Amen po ba? Amen. Amen. So, cleansing. Ano yung mga bagay na nagkukos ng spiritual batteries natin? Low spiritual batteries. Ibig sabihin ito yung mga kasalanan na easily discouraged by others.
Amen. Madalion lang daw po kita ma-discourage sa iba na tao. Yung pagdududa natin sa Lord, tapos sa kanyang mga pangako. Being frustrated and disappointed. Nakapababa po yun, nakapalobat yun. Yung mga unforgiving, hindi pagpapatawad. Mga being offended, yung palaging na-offend sa bawat pangyayari. Nakakalobat po yan. Being impatient, pasensya. Palaging nagrereklamo, palaging nagkukumpara, palaging nag-criticize. Nakapalobat yon. Fault finder. Yung naghahanap ng kasalanan ng iba sa church at maging sa ibang tao. Prayerlessness, walang panalangin. Mayroong pride, mayroong makasarili. Stress, physical and emotional tiredness. Pagod ka, physical at emotional. Yun po yung mga bagay na nagkukos para maglobat. Madali maglobat ang ato buhay. Sunod, commitment. Praise God. Commitment, sabi po sa verse 23, gayon pa may sinasamahan mo ako sa aking paglakad at inaakay mo. Ang mga payo mo'y umaakay sa akin, marangal na ako'y iyong tatanggapin. Sino pa sa langit kundi ikaw lamang at maging sa lupa'y aking kailangan. So, kailangan po natin ng commitment plan sa ating mga buhay. Kasi kapag ang puso natin malinis, yung buhay natin na-renew, yung commitment natin sa Panginoon, it will follows. Susunod ito. And commitment, nagdadala po siya ng sense of relationship sa ating Panginoon. Sense of fellowship with God and awareness sa lakas na pwedeng ibigay sa atin ng Diyos. Kapag may commitment kita, ibig sabihin, nare-reset po nito ang ating emotion. Like resetting a phone or resetting a laptop. Amen. Di ba pag nare-reset, ano yung nangyayari pag nare-reset? Nababago. Di ba? Nababago siya. So, ganun po. Ibig sabihin, nare-reset yung mood natin, yung isip natin into a healthy condition. Kung kanina, problemaduhonon ka, grabe, mag-reset ka ni Lord, parang wala kang problema kanina. Diba? Parang bago ka. Katulad po ng topic natin nung Sunday, si Paul tapos si Silas. Diba? Ibig sabihin, pwede rin silang umabot sa point na malobat sila. Noong panahon na they are beaten, severely beaten sila, nung hinalo sila, hinampas po sila. Di ba po? Kumbaga, nasa kulungan sila, tinalian, nakatali yung kamay nila, pati yung tuhod nila, ibig sabihin, kumbaga, nakaano sila, may tanikala. Pwedeng, umabot sa buhay nila na, pwede sila malobat. Kasi pwede sila makaramdam sin hangit, pwede sila makaramdam sin pagod sa paglilingkod sa Lord. Pero, they are recharged. Na-recharge sila spiritually kasi ginawa nila, umawit sila ng himno at yung mga priso doon nakakinig ng kanilang mga awitin. Nananalangin sila, umawit sila ng himno, then suddenly may dumating na earthquake. Hindi sila nasaktan, iningatan sila ng Panginoon. Ibig sabihin, natanggal lang yung tanikala, natanggal lang yung gapos sa kanila ng kaaway. So, ganun po, hindi tuluyang nalobat sina Paulo at Silas, kundi sila ay na-recharge. Kasi yung ginawa nila, nagpuri sila sa Panginoon. Amen. Amen. Kaya kapag, kumbaga, pag low spiritually, batteries tayo, physical, mental, emotional, spiritual, kailangan, pag nag-charge tayo, do not interrupt the recharging of batteries. Huwag tayo magpapa-interrupt. Amen? Naglilingkod tayo sa nananalangin tayo. Yung nananalangin ka, maski may kuying doon sa, nagburungkal doon, diri ka ma-interrupt. Focus ka lang sa Lord. Amen? Kasi gusto mo ma-recharge. Kung ang cellphone nga, habo mo putol-putol ang pag-charge, di ba? Do not interrupt prayer, worship, and word study. Kapag nag-aaral ka, nagbabasa ka ng salita ng Panginoon, huwag kang magpapa-interrupt. Kasi pag ma-interrupt ka, alalahanin mo, pag nagbabasa ka ng salita ng Panginoon, nagre-recharge kita. Siyempre, habang lumalapit tayo sa Panginoon, the more na tayo magtatagumpay, katulad ng fasting natin, 21 days fasting, malapit na tayo magtapos, 5 days na lang.
Yung kung kailan malapit na, saka ka nakakamati sin gutom. Saka ka nakakaamoy sin mga masiramo na pagkaon. Hallelujah. Amen. Kasi sinusubok na tayo ng Panginoon. Habang papalapit tayo sa victory, susubukin ka. Amen. Ganun po yun. Kaya tinitest kung magpapalobat ka talaga or magpaparecharge ka sa Panginoon. Amen. Amen po ba? Hallelujah. So, kailangan po natin magpa-recharge sa harapan po ng ating Panginoon. Ayan. So, continue na natin to. Konti na lang. Ayan. So, number 3, you must communicate your faith through witness and ministry. Kailangan natin ipahayag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pag-iibanghelyo. Pag-share ng word ni Lord. Amen. Amen. Sabi po sa Psalm 73 verse 27 to 28, yaong hihiwalay sa iyo'y mamamatay, at ang nagtataksil, wawasaking tunay. Ngunit sa sarili, tanging hangarin ko sa piling ng Diyos, manatili ako. Sa piling ng Panginoong Yahweh, ako'y mapanatag, ang kanyang ginawagaway sa akin ihahayag. Amen. Mabuti si Lord sa buhay natin. Amen. Amen. Dini-recharge tayo ni Lord kasi gusto natin nasa presence lang tayo ni Lord. Habang nasa presence tayo, habang nakikinig tayo ng salita ni Lord, nare-recharge tayo. Amen. Kaya mamaya, gagawin natin, magpapahayag tayo ng salita ng Panginoon kasi full charge tayo. Amen. Amen. Si Lord ang nagbibigay sa atin ng lakas. Dito po, sabi po dito, paano natin i-communicate, paano natin ipapahayag yung ating pananampalataya through witness and ministry. Paano daw po natin ipapahayag? Una, yung problema po natin, ang problema ay nagsisimula kapag ang pananampalataya natin ay nagiging masyadong nakatuon sa sarili. Naunawaan po ba ang problema? Ulitin ko, ang problema ay nagsisimula kapag ang pananampalataya ay nagiging masyadong nakatuon sa sarili. Pangalawa, ang solusyon ay ang pagtuon sa pananampalataya sa labas sa iba, Amen. sa ibang tao. Ibig sabihin, ba, ang pagtuon natin sa labas. Yun yung solusyon. Amen. Amen. Kasi sabi po dito, a problem comes when faith goes too far inward. Ang problema ay nagsisimula kapag ang pananampalataya ay nagiging masyadong nakatuon sa sarili. Kasi yaong ihiwalay sa iyo'y mamamatay, at ang nagtataksil wawasaking tunay. Kaya huwag nating pipiliing lumayo pa sa ating Panginoon. Amen. Amen. Sunod, yung solution. Sabi, ang solution ay ang pagtuon ng pananampalataya sa labas. Amen. Pananampalataya, ibig sabihin, ngunit sa sarili, tanging hangarin ko sa piling ng Diyos, manatili ako. Sa piling ng Panginoong Yahweh, ako'y mapapanatag, ang kanyang ginawa'y aking ihahayag. So yung pananampalataya natin, i-express natin, ipapahayag natin sa pamamagitan ng ating pag-witness, pagbabahagi ng salita ng Panginoon. At ang faith natin nakakatulong para mabigyan tayo ng spiritual na lakas, at kailangan din natin gumawa sa ibang tao. I-share natin yung ating faith sa labas. Amen. Amen. Praise God. Amen. So yun po yun. Ito po yung ating para hindi tayo malobat ng tuluyan. Kailangan natin lumapit sa ating Panginoon. Mayroong 6P. Ano itong 6P na gagawin natin? 6P, una, pause. Bakit kailangan mag-pause? Kasi si Lord, after gumawa niya sa loob ng 6 na araw, sa ikapitong araw, siya po ay nagpahinga. Naggawa tayo, bigay tayo, nagtatrabaho tayo, kailangan din natin magpahinga. Pause. Pagkatapos mo mag-pause, pray. Talk to God. Kausapin mo ang Panginoon. And sunod, plant. Ano yung itatanim natin? Ito yung pagbibigay natin ng oras sa salita ng ating Panginoon. Tinatanim natin yung salita ng Panginoon sa ating puso, sa ating isipan. Amen. Pang-apat, praise. Ibig sabihin, ito yung total worship natin sa Lord. Then sunod, participate. Kailangan natin mag-participate
Nag-take part tayo sa ministry. Ano ba yung pwede kong gawin? Amen. And then, pursue. Tap into the source at all times. Amen. Para di tayo tuluyang malubat, lapit lang tayo sa Lord. Amen. Amen. Praise God. God is good. All the And time. all the time, God is good. praise God. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat. Praise God. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Panginoon, sa oras na ito, patuloy po kaming lumalapit sa iyo. Lord, salamat sa iyong aral, sa iyong salita na natutulan namin sa oras na ito, sa salita mong nahayag na kailangan namin, Panginoon, ma-recharge yung aming mga spiritual battery sa iyo, Panginoon. Na kailangan ka namin, Panginoon, na hindi dapat kami humiwalay sa iyo, Lord God. Yes, God. Salamat, Lord, na nalaman namin na ikaw po ang naging source namin, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Panginoon. Lord, alam ko sa salita mo, Panginoon, nangusap ka nga po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, na binigyan mo kami ng paraan para hindi po kami tuluyang malubat, Panginoon. Hindi kami tuluyang mawala sa iyo, Panginoon. Kaya naman, Lord, sa oras na ito, bilang pag-response namin sa salita mo, Panginoon, kami lalapit sa iyo, Panginoon. Aaminin namin sa iyong harapan, Panginoon, na Lord, meron din po kami mga kahinaan, Panginoon. Nababatid mo nga po ito, Lord. Hindi ito lingid sa iyo, Panginoon, na kami mga mahina, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Na kami minsan, Panginoon, nakakalimot na lumapit sa iyo, Panginoon. Ngunit salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat sa salita mong nagpapaalala sa amin na sa tuwing kami may problema, sa tuwing kami, Panginoon, naguguluhan. Salamat, Lord, na hindi namin titingnan ng ibang tao, Panginoon, kundi ikaw, mag-focus kami sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ang tanging makakasolusyon nito, Panginoon. Kaya naman, Lord, sa oras na ito, we confess, Panginoon. Yes, oh God. We confess our weaknesses sa iyo, Panginoon. Pinapaalam namin sa iyo ito, Panginoon. Ipinapahayag namin ang aming sarili sa iyo, Panginoon. Yung kailangan din namin, Panginoon, mag-recharge. Yung kailangan ka namin, Panginoon, sa aming buhay, O God. Ikaw lang, Panginoon. Ikaw lang ang nais namin. Ikaw lang ang makakatulong sa amin para lalo kaming lumakas, Lord. Yes, Kasi, Lord, Lord. minsan dumarating din, Panginoon, sa pagkakataon na kami nakakaranas ng pagod, Panginoon. Yes, oh God. Kami nakakaramdam, Panginoon. Nararanasan namin paano kami i-persecute, Panginoon, ng ibang tao dahil lamang sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Lord, nalaman namin na ito pala, Lord, ay pwedeng makapanghina sa amin spiritually. Ngunit salamat sa salita mo dahil nalaman namin na kailangan lang din pala namin lumapit sa iyo, Panginoon. Kaya naman, Lord, sa oras na ito, yung mga taong yun, Panginoon, na nagpe-persecute, Panginoon, sa amin, ay amin din po pinapanalangin sa iyo, O God. Patuloy mo nga pong katagpuin ang kanilang mga pangangailangan. Patuloy mo rin silang i-bless, Panginoon. I-bless mo sila gaya ng pag-bless mo sa amin, Panginoon. Kung paano hindi mo kami pinagkulang, Panginoon, ganun din po sila, Panginoon. Lord, gusto namin sa harapan mo, magpakatotoo kami ngayon, Panginoon. Aamin kami sa iyo ngayon, Panginoon, sapagkat batid mo ang nilalaman ng puso namin, Panginoon. Wala kaming maikukubli sa iyo, Panginoon. Ang lahat ay hayag sa iyo, Panginoon. Ginawa man ito ng lihim o hayagan, ang lahat mahahayag sa iyo, Lord. Ang lahat marireveal, Panginoon. Yes, Jesus. Ang lahat alam mo, Panginoon. Wala kaming maitatago sa iyo, Panginoon. Hubad kami sa harapan mo, Panginoon. Nakikita mo, Lord, lahat ang kamalian sa amin, Panginoon. Nakikita mo ito sa amin, Panginoon. Ang kasalanan namin, Lord, nakitang-kita mo ito sa amin, Panginoon. Kaya we admit sa oras na ito, we confess sa iyo, Panginoon, sa oras na ito, O God. Patawarin mo nga po kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, O God. Patawarin mo kami sa pagiging magalitin namin, Panginoon.
Patawarin mo kami sa pagiging self-righteous namin, Panginoon. Patawarin mo po kami sa pagiging pagkakaroon ng pride na, Panginoon, yung pagiging mapagmataas, Panginoon, sa aming sarili. Patawad po, Panginoon. Lord, patawarin mo kami sa punto, Panginoon, sa part na hindi namin kayang umamin sa iyo, Panginoon, na kami pala'y nagkakasala na, Panginoon, na kami pala, Panginoon, may pride pala ako, Panginoon. Hallelujah. Lord, patawad, oh God. Na nalaman ko, Panginoon, patawad, alisin mo ito sa akin, Panginoon, sa oras na ito, Lord. Alisin mo ang pagiging self-righteous sa amin, Panginoon. Nagiging hadlang pala ito, Lord, para hindi kami fully maging recharge sa iyo, Panginoon. Para hindi kami 100% recharge sa harapan mo, Panginoon. Itong mga kasalanan na to, Lord, kinamumuhian po namin ito in the name of Jesus. In the name of Jesus, namumuhi po kami sa mga kasalanan ito, Panginoon. Mga pag-uusap-usap, mga chismis, Panginoon, isa pala ito sa nagpapalubad sa aming mga espiritual na buhay, O God. Ilayo mo nga po kami, Panginoon, sa mga bagay na pwedeng makapanghina sa amin. Spiritually, makapanghina sa amin sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lord, sa oras na ito, kapag ang Panginoon nangusap sa bawat isa, nangungusap ako yung Panginoon sa puso ninyo. Huwag nang pagmatigasin ang puso ninyo. Alam po may kinakausap ang Panginoon sa oras na ito. Alam po, hindi lang basta-basta ang salitang nahayag sa oras na ito. Ang salita ng Diyos, masakit. Masakit ito pag tumama sa atin. Ngunit kailangan itong tanggapin para tayo ay lumaya. Para tayo ay tuluyang makapaglingkod sa Panginoon. Hallelujah. Sa oras na ito, nagdi-desire ka ba? Nagdanais ka ba na magpagamit sa Panginoon? May heart ka ba na tumayo rin sa unahan? May heart ka ba na ibahagi ang Panginoon sa ibang tao? Nakausap ka ba ng Panginoon? Sa oras na ito, nagagamitin ka rin ng Panginoon balang araw. Gusto mo bang magpagamit sa Lord? Gusto mo bang maging kagamit-gamit sa Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, alisin mo ang pwedeng maging hadlang sa'yo para hindi kita gamitin. Sabi kanina sa napag-aralan natin, para maging kagamit-gamit tayo ng Panginoon, kailangan natin magpa-recharge sa Kanya. Kailangan naka-full battery tayo, naka 100% full tayo sa harapan ng ating Panginoon para tuluyan tayong magamit ng ating Panginoon. Kaya alisin natin yung mga bagay na pwedeng magpalobat sa atin. Let us respond to the Word of God na nahayag sa oras na ito. Maging honest tayo, magkaroon tayo ng honest evaluation sa buhay natin. Mag-inventory tayo. Ano pa ba yung mayroon sa buhay natin? Ano ba yung nawala na sa buhay natin? May pride pa ba tayo? Alin ba yung mas matibang? Yung pagpapakumbababa o pagmamataas? Yung pagiging magalitin ba? O yung may kahinahunan? Let's check ourselves. Inventory natin yung buhay natin sa harapan ng Panginoon. Evaluate mo. And then respond sa salita ng Panginoon. Aminin mo. Hindi masama ang pag-amin. Nagiging kalakasan mo. Nagiging kalakasan ng isang Kristiyano ang pag-amin sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah. Lugod na lugod ang Panginoon sa pusong malinis. Kaya sa oras na ito, linisin mo ang puso mo sa Kanyang harapan. Para maging effective ka sa ministry, maging effective ang paggamit sa iyo ng Panginoon. Alisin mo, linisin mo, magpa-cleanse ka sa Panginoon. Aminin mo, mag-repent ka. Hallelujah. 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 Asan ka man ngayon sa kinatatayuan mo, kausapin mo ang Panginoon. Hallelujah. Sabihin mo sa Kanya ang linalaman ng puso mo. Hallelujah.
God, oh God. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise to God. Praise to Jesus. Speak, Lord. Hallelujah. Mangusap ka nga po sa kaaming kalagitnaan, Panginoon. Patuloy ka pong mangusap, Panginoon. Speak on us, Lord. Ay mo, Panginoon, alam namin, Lord, nasa kalagitnaan ka namin, Panginoon. Sinasamahan mo kami, Panginoon. Hallelujah. 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 Oh God. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. What had to say, praise you, God. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Mari ba sa oras na ito, hingin natin sa Lord yung malinis na puso para kalugod-lugod sa Panginoon. Natutuwang-tuwa ang Panginoon sa may malinis na puso. Hallelujah. Wala tayong hingin, kundi isang malinis na puso. Hallelujah. As our worship team lead this song, paghingi natin ng malinis na puso sa ating Panginoon. Yung baguhin yung puso natin, a pure heart. Hallelujah. I-desire natin ito. Desire natin. Desire natin na magkaroon tayo ng malinis na puso sa harapan ng ating Panginoon. A pure heart. Ito yung nais natin. Ito yung ating hinahanap. This is what I long for, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sapagat ang Panginoon nakatingin sa ating mga puso. Hallelujah. Yes, Lord. This is our desire, Lord. Yes, oh God. Itaas natin ang ating kamay sa ating Panginoon. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Magpakatotoo tayo sa ating Panginoon. Pwedeng lumapit sa unahan. Kung nais niyong lumapit dito sa unahan, lapit lamang po kayo. As the Lord convicts you to draw near to God. Hallelujah. Napakalawak po ng unahan natin. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Please come to the altar. Hallelujah. 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 Alam ko may ginagawa ang Panginoon. Kinikilos ka ng Panginoon, kaya sumunod ka sa Panginoon. Huwag mong pagmatigasin ang puso mo sa Panginoon. Alam ka niya. Alam niya tayo. Alam niya ang bawat isa sa atin. Ang masunuri na puso, yun yung hinahanap ng Panginoon. Nalulugod ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lugod na lugod ang Panginoon sa may pusong malinis. Hallelujah. 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 Ang pusong tibay, sino'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo, walang alinlangan. Gawin natin ito, church. Ito yung naisin natin, pakanaisin natin sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, yes, Jesus. Yes, O God. Hallelujah. Hallelujah. Pusong dalisay, ang aming nais. Ika'y mo, Diyos, para sa amin.
sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y marangalan. Ano ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Jesus, isang pusong tapat, isang pusong tapat, na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y marangalan. Ano ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Jesus, isa pa, pusong dalisay. Ang aming nais. Nalikhain mo, Panginoon. Nalikhain mo, O Diyos, para sa aming pusong dalisay. Pusong dalisay. Ang aming nais. Nalikhain mo, O Diyos, para sa amin. Isang pusong tapat, Panginoon. Hallelujah, yes, O God. Isang pusong tapat, na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y marangalan. Ano ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Jesus, isang pusong tapat, isang pusong tapat, na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y marangalan. Ano ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Ano ko'y pagpupuri Hallelujah. sa'yo lamang. Ano ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Lord. Yes, Jesus. Yes, O God. Sa iyo nga po, Panginoon, ang patuloy na pagpupuri, O God. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na maparangalan, Panginoon. Salamat nga po, O God, sa iyo na minsan pa dinaranas mo sa amin ang iyong dakilang pag-ibig, Panginoon. Yes, Na O minsan pa, O God, sa pamamagitan ng iyong anak, Panginoon, na namatay sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Naranasan namin ang mapatawad kami, malinis kami, Lord, sa aming mga pagkakasala, O God. Tunay na ikaw ang Diyos na umibig sa amin, Panginoon, simula pa noong una, O God, noong kami makasalanan pa, Panginoon. Salamat, O God, na noon pa, nais mo na kaming gamitin, Panginoon, sa iyong ministry, Panginoon. Yes, O God. Na noon pa man, Lord, nais mo, tinahabagan mo na kayo, Panginoon, na hindi man kami karapat-dapat kahabagan. Pero, Lord, Jesus, hallelujah. kinahabagan mo pa rin kami, pinatawad mo pa rin Amen. Yes, kami, O God. Panginoon. Kaya kami, Lord, sa oras na ito, patuloy kami magpaparecharge sa iyo, Opo, Panginoon. Panginoon. Yes, O God. Babalik kami sa iyo, Lord. Magbibigay Yes, O kami ng papurihan sa iyo, Yes, magbibigay Lord. kami ng pagsamba sa iyo, Panginoon. Opo, Sapagkat sa Panginoon. presensya mo may kalakasan, Panginoon. Amen. Sa presensya mo may kagalingan, Panginoon. Sa presensya mo may kalayaan, Panginoon. Yes, O Sa God. presensya mo, Panginoon. Tanging sa presensya mo lamang, Panginoon, nakaka-recharge kami, Panginoon.
Hallelujah, hallelujah. Salamat nga, Panginoon. Salamat po sa gagawin mo sa buhay namin. Salamat sa transformation, Panginoon, na gagawin mo sa lugar na ito, sa buhay namin, Panginoon. Salamat for a pure heart, Panginoon, sa malinis na puso, O God, na ninanais namin, Panginoon. Salamat, Lord, na alam ko, ibinigay mo na ito sa amin, Panginoon. Ibinigay mo sa bawat isa. Kaya naman alam namin, Lord, ikaw po, Panginoon, nalulugod ka sa may pusong malinis, Panginoon. May pusong handang magpagamit sa iyo, Panginoon. Na-transform na, Panginoon. Na-renew na, Panginoon, ang isipan, O God. Na bago na ang pananaw, Panginoon. Ibig sabihin kami mga recharge na sa iyo, Panginoon. Hindi na kami katulad ng dati na mainipin, Panginoon. Hindi na kami katulad ng dati na magagalitin. Hindi na kami mapagmataas. Hindi na kami mayabang, Panginoon. Kundi kami ngayon, Panginoon, babaguhin mo. Araw-araw, babaguhin mo kami. Araw-araw, may gagawin kang proseso sa amin, Panginoon, para kami ma-recharge ng tuluyan sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat, O God. Salamat, Panginoon, sa gagawin mo sa amin. Sa iyo po namin pinagkakatiwala. We entrust everything sa iyo, Panginoon. Yung buhay namin, bawat aspeto ng buhay namin, binibigay po namin ito sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang maghari sa mga buhay namin, Lord. Ikaw ang patuloy na manguna. Ikaw ang magmaneho nito. Ikaw ang maging Panginoon ng buhay namin, Panginoon. Sapagkat sa iyo, fully charged kami, Panginoon. 100% kami sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hindi po namin nanaisin na malubad pang muli, Panginoon. Lord, narito kami. Hindi na kami aalis. Ito yung commitment namin sa iyo, Panginoon. Hindi kami aalis sa presensya mo, Panginoon. Sa iyo lamang kami, O God. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Ikaw po ay mapapurihan. Ikaw ang maparangalan. Ikaw ang mataas, Panginoon, sa oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen! Hallelujah! Hallelujah! Palapatan ng ating Panginoon. With a shout of praise, with a shout of hallelujah! 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 Isa pong mapagpalang hapon ng mananambahan. God bless everyone. Kamayan po natin ang bawat isa. Praise God. God bless po. God bless po. Hala. Chocolate pa.